Sa gitna ng matao at abalang lungsod ng Maynila, may isang lugar na tila'y nakatago sa ingay ng kasalukuyan. Isang lugar kung saan payapa, sagrado at puno ng alaala. Ito ang Paco Park. Dating libingan na naging tahanan ng kasaysayan at isang buhay na saksi sa ating bayan. Bagamat napapalibutan ng matataas na gusali at abalang kalsada, nananatili itong isang piraso ng kapayapaan. Sa bawat pader ay nakaukit ang bakas ng panahon at sa bawat punong naging saksi sa nakalipas na nakaraan. May mga kwentong nakakubli, naghihintay lamang na muling marinig. Ano nga ba ang tunay na kwento ng Paco Park? Anong papel ang ginampanan nito sa kasaysayan at kultura ng ating bayan? Samahan ninyo kami sa aming paglalakbay. Isang pagtuklas sa kasaysayang matagal nang natabunan. Sa isang lugar na higit pa sa tanawin. Isang lugar na naging saksi sa buhay, kamatayan at pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Ako naman si Maria Francesca Casal, isang tagapagtaguyod ng kasaysayan at kultura ng nakaraan. Kaya't samahan ninyo kami habang tinutuklas natin ang mga makasaysayang detalye ng Paco Park. Dati po siyang cemetery. Tsaka dito rin daw po nilibing si Rizal. Dati. Hindi talaga mawawala talaga ng mga kaluluwa kasi gawa ng unang panahon pa. Sa unang tingin, misulang isang payapang hardin ang Paco Park. Ngunit ang katahimikang ito ay may malalim na kasaysayan. Isa ito sa pinakamatandang palatandaan ng kolonyal ng nakaraan ng Pilipinas. Halina't nating talakayin kung paano nagsimula ang pagbuo sa Sementeryo General de Dilao o mas kilala ngayon na tawag na Paco Park noong 1807. Kalaunan ay idinisenyo ang lugar at isinigawang bilang isang eksklusibong purinarya para sa mga mamamayan noong 1814. Sa ilalim ng plano ni Maestro de Obras Nicolas Ruiz, itinayo ang mga pader at arkitektura nito. At ito ay natapos noong Abril 22, 1822. Subalit, isang trahedya ang yumanig sa Maynila. At ito ang pagkalat ng kolera na naging dahilan ng pagsamantalang pagsasara ng sementeryo at pagkamatay ng napakaraming mamamayan. Dito, nagsimula ang mahabang kasaysayan ng Paco Park. Dito po makikita kung ano po yung nangyari sa ating mga sinaunang panahon, kung gaano po nahirapan ng ating mga Pilipino. Isang gabi ng Desyembre noong 1896, matapos ang kanyang pagbitay, si Dr. Jose Rizal ay inilibing dito sa isang libingang walang pangalan. Mula noon, ang Paco Park ay hindi na lamang naging lumang sementeryo. Ito ay naging sagradong puo kung saan naging tagpuan ng pag-alaala at pagkakakilanlan. Tuwing ika-30 ng Desyembre, nagiging sentro ang Paco Park ng pagdiriwang sa araw ni Rizal, kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao upang magbigay-pugay sa kanyang kabayanihan. Bukod dito, ang parke ay nagsisilbing lugar para sa iba't ibang kultural na kaganapan na nagpapakita ng ganda ng kulturang Pilipino. Ang mga pagsisikap sa pagpapanumbalik nito ay nagbibigay diin sa halaga ng parke. Umaakit ng mga bisita at nagtataguyod ng pakikilahok ng komunidad na nagiging simbolo ng mayamang kasaysayan ng mga Pilipino. Well, I love the park, right? I have not expected that we would find this like fusion of modern and old, right, in one place. Bilang po isang regional contestant po ng history po sa Araling Panlipunan, ito po ang paborito kong pagpasyalan itong lugar po ito kung saan po nilibing ang ating pabansang bayani. Isa ito sa mahalagang pook sa kasaysayan at arkitektura ng Pilipinas dahil nagsilbi itong libingan ng mga Espanyol noong panahon ng kolonyalismo.
bilang huling hantungan ng mga mamamayang Espanyol at kalaunan ay naging libingan din ng mga Pilipinong martir. Ang tatlong paring martir na sina Padre Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora ay inilibing dito sa puntod na ito matapos mapagbintangang may kaugnayan sa pag-aalsa sa Cavite. Ang mga paring ito ay naging simbolo ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan at katarungan, pati na rin ang inspirasyon para kay Dr. Jose Rizal at mga sumunod pang martir ng bayan. And it's a very pleasant experience, especially to find it far away from other monuments. So I would say that it's like a discovery on its own. Ang hugis bilog na pader, lumang bato at klasikong disenyo nito ay patunay ng husay ng mga sinaunang arkitekto. Ngayon, isa na itong pampublikong parke at sentro ng sining at kultura. Sa loob nito, matatagpuan ang St. Pancratius Chapel. Isang simple ngunit eleganteng kapilya na gawa sa adobe at may dome shape na istruktura na nagpapakita ng Espanyol na arkitektura. Bukod sa pagiging lugar ng pagsamba, nagiging tahanan din ito ng mga kasal at iba't ibang kultural na aktibidad. Ang pangunahing tarangkahan ay isang mainit na pagbati sa mga bisita, na dinadala sila sa magagandang hardin na puno ng mga bulaklak at puno, perpekto para sa pagpapahinga at pagninilay-nilay. Ang Paco Park at St. Pancratius Chapel ay sining sa anyo ng arkitektura, isang pagsasama ng galing sa disenyo, kasaysayan at kultura. Ang saya po na bibigay nito po ay may mga magandang alaala po. Pagka-practice po namin ng mga project po para sa LPL, groupings at may mga maganda pong disenyo ng mga puno, ilaw at iba pa. Pag kunyari, may practice kami sa school, ganyan, kailangan namin ng budget. Dito kami nagpa-practice, magawa ng assignments namin. Kasi po minsan, tahimik, tapos wala pong talagang masyadong nanggugulo. Sa loob ng mga lumang pader ng Paco Park, natagpuan natin hindi lang ang kasaysayan, kundi pati ang mga kwentong bumuo rito. Mula sa dating sementeryo hanggang sa pagiging isang simbolo ng kapayapaan at pag-ibig. Patuloy na ito ay isang lugar ay may kakayahang magbago, tulad ng tao, tulad ng buhay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, isang tanong ang may iwan. Ano ang papel natin sa kasaysayan? Tayo ba ay magiging alaala o tayo ang gagawa ng bagong kwento para sa susunod na henerasyon? Ako pong muli si Adrian, naririto at laging handang maghatid ng kasaysayan, mga kwentong tatatak sa inyong mga buhay at kaalaman. At ako naman muli si Maria Francesca, kaagapay ninyo sa pagpapahayag ng nakaraan at sining. Naway masamahan nyo kami ulit sa aming mga bagong pagtuklas ng taglay ng yaman ng istorya ng Pilipinas.